So yun, at sabi po dito, sa Salmo 119 verses 105, sabi, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So yun po ang salita ng Diyos, ano? Ilawan po siya. Kung maalala po ninyo mga birhen, na sila ay may dalang ilawan. Tama po ba? At ang ilawan na yan ay kailangan nagliliwanag. Tama po? May apoy. Tama? Nasa gayon, yung liwanag na yon ay magiging ilawan sa ating landas. No? Ang salita mo'y ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. Kasi mahirap yung may ilawan tayo pagkatapos walang liwanag. Ano? Pwede mangyari yan, di ba? Ibig sabihin, kulang ng revelasyon, kulang ng kaunawaan sa salita ng Diyos. Na kung kaya pagdating ng panahon, masusumpungan ang 5 berhen na tumutuktok at sasagot ang Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Magbantay nga kayo. So, kailangan tayong magbantay. Kailangan tayong mag-update. Kailangan tayong makargahan ng spiritual oil, mga kapatid. Walang iba yung kapahayagan. Dahil yun ang hahanapin ng Panginoon. Di ba? Sabi kanina, naka-highlight po doon, mapalad ang buwabasa, dumidinig, at ano pa yung isa? Nagbabantay o tumutupad ang salita ng hula sapagkat ang panahon ay malapit na. So, anong panahon yon? Yung pagparito ng Panginoon. Sabi sa amen? Hindi ba yan ang inaabangan natin? So, marami ang nag-iintay maski sa daigdig ng mga na Kristyanismo sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Maraming nag-iintay. Alam nila ang pagparito ng Panginoon. Alam nila mga palatandaan. Kaya lang, kapag kulang sa langis, kasi susukatin ng Panginoon no? Diba? Sabi nga, tinimbang ka, subalit kulang. Diba? Kailangan sapat ang langis na mapapa sa atin, mga anak, mga kapatid. Yung kaligtasan, ibinigay na ng Panginoon. Kung pangakong rapture ang kailangan natin, ang hinahanap natin, kailangan natin ang revelated oil. Understanding from the Word of God. Amen? At ang tamang understanding, mga anak, mga kapatid ko, sa dinami-dami ng mga simbahan ngayon, iba-iba mga sinasabi niyan. Naniwala kayo? Iba-ibang mga sinasabi niyan. Sa dinami-dami niyan, mga anak, meron isa lamang katotohanan diyan. Yun ang katotohanan na yan, yan ang magbibigay sa inyo ng tamang kaunawaan, tamang pahayag base sa salita ng Diyos. Yan ang magsasanctify sa inyo, maglilinis sa inyo para magabayan kayo sa pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung ano siya, ay magiging ganun din tayo kapag nakita natin siya. So, kailangan tayong magpakabanal. Kailangan tayong maglinis. Sabi ni Kristo, sanctify them by your word. Your word is truth. Iba paano kung yung truth ay may halong libadura? Naliligo ka pala, pagkatapos may something doon sa tubig. Ano? Kailangan pure word of God ang ipapaligo natin para maging qualified tayo sa pagparito ng Panginoon. Na para sa salubog natin sa Kanya, hindi na tayo kailangan tumuktok sapagkat maririnig natin ang Kanyang tinig at tayo sa salubong sa Kanya. Yung po mga tumutuktok doon, yung mga naiwan, ano? Amen po? So, ano ang kaparaanan ng Panginoon para matuntun natin ang katotohanan? O yung mga nagdadala ng salita ng Diyos, ano? Yung mga totoo, ha? Nandito po sa Matthew chapter 10, verse 40, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. So, yung mga sinugo yun.
At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Yung nagsugo kay Kristo, walang iba kundi ang Ama. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa pangalan ng propeta, ay tatanggap ng isang propeta. Tatanggap ng ganti ng isang propeta. May reward, or ganti sa pagkakatagalog. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. At sino bang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanila. Sa pagkaka-English, he shall in no wise lose his reward. So yung ganti po doon ay reward. Gagantihan kayo ng Panginoon kapag tama ang pagkakilala ninyo. Okay nilala ninyo, iginalang ninyo. Nagtiwala kayo sa mga ginagamit, sa mga tunay na ginagamit ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi kayo nag-alinlangan sa kanila. At ibinigay yung tiwala at pagpapasakop. Napaka-importante nun. Di ba? Sa panahon kasi ngayon, sa dinami-dami ng mga simbahan, masyadong nagiging panatiko na, no? Na kapag nakita nila magaling magsalita, magaling mag-deliver, very touching, masyadong maraming reaction, ay napapaniwala. Mga anak, mga kapatid, simple lang ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan pag uwi nyo, meron kayo naintindihan. Hinipo kayo ng Panginoon. Tama? Pero kung dahil humanga kayo sa isang nagsasalita, dahil sa husay at galing niya na maghusap, mga kapatid, ibig sabihin, hindi nagpahayag ang Diyos sa inyong mga puso at isipan. Kailangan maintindihan po natin ang plano. Tama? Ang Biblia po ay naglalaman ng mga plano ng ating Panginoon. Sabi sa amen? Kasi kung wala naman tayo natutunan, para bagang nag-shoutout lang tayo nag-react, mga kapatid, ganun ngayon sa simbahan Di ba napapansin ba ninyo? Kanyo ba nagbubuklat ng inyong mga social media, di ba? Mga ginaganyan-ganyan lang yung kamay, kita mo, mga overacting, nagtutumba, akala mo totoo, di ba? Naglalaki ang simbahan yon, di ba? Naglalakihan yon. Meron pa nga siya daw may-ari ng sanlibutan malaki simbahan din yon, may-ari ng kaluluwa ninyo, di ba? So hindi basihan ang napakarami, mga kapatid. Many are called, only few are chosen. Brother Johnson. Diba? Only few. Kaya kung kayo yung pinakakonti, mapalad kayo. Tama ba? Dahil konti ang pinili. Labagaman, maraming tinawag. Ali kayo, makinig kayo ng salita ng Diyos, mag-Bible study tayo. Marami. Di ba? Pero pipilian pa rin yun. At yung napili doon, yun sila yung pinakakonti. Hindi naman sinabing many are chosen Tama? Sabi sa amen? Saan nyo gusto? Gusto marami o sa konti? Sabi kasi few are chosen Dito tayo sa konti. Tama? Pero hindi tayo konti dahil ang pananampalatayang ito ay umabot na po sa iba't ibang sulok ng daigdig, mga kapatid. There is only one message. Only one doctrine. One Lord, one faith, one baptism, one God, one doctrine. Isa lang ang totoo. Yung salita na nanggagaling sa Panginoon at idinideliver ng kanyang mga lingkod. Shall we say amen? Kaya nga ulitin ko, binasa ko kanina, he that receive you, receive me, and he that receiveth me, receiveth him that sent me. So yun po. Ganun lang ipinapasa ng Panginoon sa kanyang mga lingkod
At yung mga lingkod naman ng mga totoo, ipinapasa doon sa mga nauuhaw. Yung totoong nauuhaw sa kanyang mga salita. Shall we say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At bago po ako magtuloy-tuloy, mga anak, ay manalangin muna tayo sa sandali. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon, sapagkat sa kabila ng aming mga pagsubok sa buhay, hirap na dinadanas sa paglakad sa buhay na ito, Panginoon, ay nariyan ka, Amang Banal, na kami pilit na ibinabangon, sapagkat ayaw mo, Panginoon, na kami mananatili sa pagkakadapa o pagkakatumba, Panginoon, kundi ibabangon mo po kami, Panginoon, sapagkat ang matuwid, makailang beses man na tumumba, ay muli mo silang ibabangon, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na ang pagtawag mo sa bawat isa sa amin ay hindi nagbabago, Panginoon. At kami na iyong mga anak ay kasama mo at mananatili kami, Panginoon, sa iyong kaharian. Kaya, Panginoon, sa oras nito ay muli kang mangusap sa aming kalagitnaan at naway ang mga salita mo, Panginoon, na magsilbing ilawan ay maitanim sa bawat puso't isipan at sa aming kaluluwa. Panginoon, salamat sa araw na ito. Pangunahan mo po ang bawat isa sa pangalan ni Kristo Jesus. Si Yahushua, ang Mesaya, ang aming tagapagligtas, ang banal ni Israel. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ni Yahushua HaMashiach, ang banal ni Israel. Ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Purihin ang Panginoon. Si Yahushua or Joshua, siya po yung tagapagligtas. Pareho sila ng pangalan ni Kristo, no? Yahushua, yun po ay Hebrew form. Yahushua, Yah. His name is Yah. Yahushua, meaning the deliverer. Shua means deliverer. And Yah is the name of the Almighty. Sabi Kristo, I have come in my Father's name. So yun po, Hebrew name po yung aming ginagamit. Ano? Hebrew name. Dahil doon tayo ibinabalik po ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia, lahat ng inyong naisin o hilingin sa kanyang pangalan. Sabi siya, amen? So yun po, yung banal ni Israel. At ang kanyang mga lingkod ngayon, alam natin kung ano po ang nangyayari sa bayang ito, ano? Na bagaman sila yung mga hinirang, sila yung mga tinawag, pero dumating sa punto yung kanilang pagsuway, kaya po sila dumaranas hanggang ngayon. Ano? Maraming beses silang ginigera, maraming beses silang pinahirapan, mga kapatid na mga kaaway, at yung kanilang pagkakabura, sabihin na natin sa pananalitang slang, yung pagkakabura sa mapa, ibig sabihin si Israel ay ipinangalat sa buong mundo, pero pilit silang ibinabalik ng Panginoon sa kanilang sariling bansa. No? Shall we say amen? At ngayon, 1948 nga, ay muli silang naitayo bilang isang bansa dahil sa habag ng Panginoon sa kanila. Kaya hindi nagbabago yung pagkatawag, di ba? Kung paano sa kanila ay ganoon din po sa mga hintil, sa atin, na mga hinirang ng Panginoon at iniingatan sa kanyang mga kamay. So nakita po natin yung kaganapan sa bayang ito, mga anak. Tandaan po natin, pasimula pa lamang ito, no? Pasimula pa lamang kasi inire-restore lang ng Panginoon ang boundaries ni Israel. Shall we say amen? Kasi lumiit ngayon Judea at Jerusalem lang, hindi ba? Pero dapat kasama yung Lebanon, yung Samaria, yung half ng Egypt, yung Jordan, yung Saudi Arabia, Syria, dapat sakop nila yon. Ano? Yun po ang ibabalik ng Panginoon sa kanila bilang magiging mana ng 12 angkan ng tribu ni Israel. Ano? Shall we say amen? Ang sabi nga ni Pedro,
Panginoon, kami iniwan na ang aming mga tahanan. Kung anong meron kami, iniwan na namin at kami sumusunod sa iyo. Ngayon, ano ba ang aming mapapala sa pagsunod namin? Di ba? Sa prangka si Pedro, di ba? Ang sagot ng Panginoon, sinasabi ko nga sa inyo, na sino mang mag-iwan ng mga kanilang tinatangkilik sa pagparito ng kaharian ng anak ng tao, ay kasama ko silang luluklok sa trono. At sila'y hahatol sa 12 angkan ni Israel. Sabi siya, amen? Ibig sabihin, yung mga Israelita, mga anak, mga kapatid, ay bibigyan ng karapatan, bibigyan ng mana, bibigyan ng mga lupain na kanya-kanya nilang paghaharian. Ihahati-hatiin po yun sa 12 tribo. So, sa ngayon, ang panahong kinabubuhayan natin, so ito ay bahagya pa lamang ng katuparan nito. Bahagyang pagsasauli pa lamang ng Panginoon, pero ang bayang Israel ay napakarami pang dadanasin ng mga tribulasyon sa buhay nila. Nakikita po ninyo yung sitwasyon, di ba? Yung mga missile ay nagliliparan na hindi mabilang sa ere. So, say amen? Kung dito sa atin nangyayari yun, ewan ko lang kung anong mararamdaman natin. Hindi ba? So, say amen? Baka isang missile pa lang naku po. Magsisi na ang buong Pilipinas. Manumbalik na sa kasalanan. Pero sa Israel, habang dinidigma sila na napakaraming missile, nagpa-party pa, no? Nakita ba ninyo? Nagpa-party pa sila. Nagiinuman pa, nagsasaya, pero yung iba, pag naririnig na nila yung sirena, dumadapa. Sabi si amen? Ibig sabihin, may mga takot din palang mamatay, no? Sabi si amen? Panimula pa lang po yan. Sabi nga dito sa Zechariah chapter 12 verse 9, sabi po dito, "It shall come to pass that in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem." So, ibig sabihin lang nito, maraming bansa, mga anak, mga kapatid, ang talagang aaway sa bayang ito. Ang bayang hinirang, mga kapatid, maraming sasalakay sa kanila ng mga bansa. Sa verse 6, sabi po dito, "In that day, I will make the governors of Judah like an heart of fire among the wood, and like a torch of fire in a sheaf, and they shall devour all the people round about." Yung mga bansa sa palibot nila, yung mga terorista sa palibot nila, sasakmalin yon sa pagkakatagalog. At kanilang sasakmalin ang buong bayan sa palibot, sa kanan, sa kaliwa, at ang Jerusalem ay tatahan pauli sa kanyang sariling dako sa makatuwid bagay sa Jerusalem. Sabi si amen? Ang ibig sabihin lang ng papayapa ang buhay sa Israel dahil mananahimik ang mga kaaway. Tama? But that is only the beginning of sorrow. Pasimula pa lamang yun. Dito po yun. Dito po mangyayari. Napapayapa sila. Dito sila gegera. Dito sila papayapa, mga anak, sa panahong ito. Dahil lilitaw ang 2 propeta sa panahon ng kapayapaan na yon para ibalik sila sa Panginoon. Sabi si amen. Bakit ko nasabing kailangan ibalik sila sa Panginoon? Di ba tignan ninyo ang buhay ni Israel ngayon? Malayo sa Panginoon. Tama ba? Sabi si amen. Patuloy silang bumabaka. Patuloy pa rin ang kasamaan sa Israel, mga kapatid. Maisosauli lamang sila na kapag dumating ang 2 sugo, mga kapatid. Walang iba. Ang 2
dalawang sugong ito ng ating Panginoon, yung metaglay ng espiritu at kapangyarihan ni Moises at ni Elijah. The same anointing, the same spirit of Moses, Elijah during dito sa peace time sa panahon ni Israel. Pagkakaroon ng peace time diyan, mawawala, titigil ang panggigera ng mga bansang ito. Di ba? Sabi nga ng Panginoon sa verse 9, and it shall come to pass that in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. All. So, ibig sabihin, papayapa. Tama? Sa wakas, papayapa si Israel. At muli nilang itatayo ang kanilang templo. Tama? So, dito po yun. Papayapa siya dahil ang mga Muslim nations ay dadapa sa kanya. So, ano mangyayari? Dahil si Israel, mga kapatid, ay malayo. Hindi sila solido pagdating sa pagkaunawa, mga kapatid. Hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Messiah. Alam ba ninyo yon? Shall we say amen? Naghihintay pa sila ng Messiah. Pero, hindi nila namalayan na tinanggihan na nila. Tama? Amen? Sino ba'y sumisigaw na ipako siya sa krus? Ipako siya sa krus at palayay si Barabas? Yung mga Hudyo yun. Shall we say amen? Yung mga Hudyo dahil hindi nila kinilala yung sugo ng Ama. Naparito ako, sabi niya, sa pangalan ng aking Ama, pero hindi niyo ako tinanggap. At kung sino ang pumarito na dumating sa sarili niyong pangalan ay siya ninyong tinatanggap. Di ba? Tandaan ninyo yung salita ng Panginoon? Kaya, yung pagkakabayubay sa cross, mga kapatid, ay una tayong nanagana lang. Tama? Dahil nang tinanggihan ni Israel, ang biyaya para sa kanila ay dinala naman sa atin. Tama po? Shall we say amen? Dinala ng Panginoon sa atin. At tayo yung nananagana. Tayo yung gumagamit ng pangalan ng ating Redeemer. Samantalang si Israel, pag binabanggit ang pangalan Jesus, hindi nila yan tatanggapin. Sangayon ba kayo? Pero sila ba'y pinagpala? Amen. Dahil may pangako ang Panginoon Diyos kay Amang Abraham at sa mga propeta na pagpapalain sila. Shall we say amen? So, yung pangako hindi na bago. Amen? Pero dahil sa tumanggi sila, mga anak, ay naging pagpapala naman sa atin. Di ba? Shall we say amen? So, hindi natin dapat aksayin ito. Hindi dapat natin sayangin yung mga bagay na yan, kundi dapat pahalagahan natin, mga anak, mga kapatid ko, at yakapin ang bagay na ito. Dahil ito'y minsang inalok ng Panginoon. Dahil pagkatapos natanggihan ng mga hintil ang Panginoon, ang kasunod po nun ay ang dakilang kapighatian. Dito po yun. Shall we say amen? Dito po ang dakilang kapighatian. 3.5 years, peace time, 3.5 years, great tribulation period, na kung saan mag-rule ang Antichrist po dito, starting from the middle of the week of Daniel 70th week. Dito po yun, dakilang kapighatian. Peace time sa Israel. At tayo na nabubuhay ngayon, kailangan maisama po tayo sa tinatawag na pag-agaw o rapture. Di ba maganda yun? Yun ang pagtakas natin. Para pag inilipat ang biyaya kay Israel, nandun na tayo. Tama? Kasi ang diling ng Panginoon sa atin ay sumampalataya sa kanyang anak Tama? Ang nangyari, tinanggihan ni Israel. Napunta ngayon sa atin ang biyaya. Tama?
Pero dahil hindi naman nagbabago, yung pangako ay pilit silang ini-restore ng Panginoon sa panahong ito na ating kinabubuhayan. Di ba? Ang Diyos ay mabuti, di ba? Napakabuti niya. Isipin mo, sila yung sumisigaw na ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Pero ngayon, yung ipinako nila, siya yung nagtatanggol ngayon kay Israel. Isipin mo, ang dami mga missile nung pinalilipad. Daan-daan yun. Di ba? Pinahintulot ng Panginoon na makaimbento sila ng tinatawag na Iron Dome. Tama po? Kasi kung wala nun, wala na ang Israel. Lusaw na. Tama? Kasi yun na nga ang ang gusto ng mga Islam ng Muslim nations na burahin sa mapa si Israel. Talaga yung lahi na yan ay sirain na. I-annihilate na. Yun ang kanilang kagustuhan na laging isinisigaw. Kaya walang kapayapaan sa Israel, mga kapatid. Wala pong kapayapaan na mangyayari po doon, mga anak. At ngayon na nga, nakikita po natin yung mga leaders nila. Sabi dito, in that day, I will make the governors of Judah like an heart of fire among the wood. Sisilaban sila ng Panginoon, mga anak. Like the torch of fire in a sheaf, and they shall devour all the people round about, on the right hand and on the left hand, and Jerusalem be inhabited again in her own place, even in Jerusalem. Magkakaroon ng peace time. Magkakaroon ng kapayapaan. Pero, kamustahin natin sa Israel? Tinanggap ba ang Misaya? Hindi pa. Anong kailangan? May 2 propetang lilitaw po dyan. With the anointing of Moses and Elijah para imulat ang kanilang mga mata. Di ba mabuti ang Panginoon? Para imulat sila. Sabi nga ng Panginoon, O Jerusalem, na mga pumapatay na mga propeta, naparito ako tulad ng isang inahin sa kanyang sisiw. Alam niyo inahin, di ba? Yung sisiw niya talagang kanyang niyayapos, di ba? Subalit, ayaw kayo. Ayaw kayo. Pero darating ang pagkasira hanggang sasabihin ninyo, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Amen? May pagbabago ba sa buhay nila? May magbabago. Tama? Dahil yung 2 propeta na yan, with the anointing of Moses and Elijah, magpapakita ng mga tanda yan. Hanggang ngayon, wala pang propetang lumilitaw sa Israel na totoo. Di ba? Nasaan sila daw sa wailing pool, gaganda sila sa kanila. Humihingi sila ng awa. Di ba? So, say amen? Pero darating ang panahon, mga anak. After the rapture yun, wala na tayo dito. Amen? At sila naman ang isa sa uli ng Panginoon. At doon, in the middle of 7 years, mga kapatid, diyan na ngayon, dadanas si Israel. Alam niyo ba yun? Yan na ngayon yung Jacob's trouble na tinatawag. Tama. Ngayon, medyo may puwersa sila, may lakas sila dahil kakampi nila ang Amerika. Tama? Kakampi nila ang Europa. Tama ba? Pero darating ang panahon, tatanggihan na sila ng Amerika. Ganon din ng Europa, mga kapatid. Kasi yung bansa na yan po ay bansa ng Antikristo. At kapag lumitaw ang 2 propeta at nag-expose ng mga bagay na makatotohanan, mga anak, patungkol sa Mesaya, diyan ngayon ang bakbakan. At 2/3 mga anak sa Israel ang mamamatay. 1/3 po ang itatago sa ilalim ng lupa.
Sa patuloy po natin pag-aaral, nakasulat po yan sa Biblia, mga kapatid ko. Unti-unti natin pag-aaralan yan. Dahil yung pagkaunawa, yung pagpapahayag ng Panginoon, magsisilbing langis sa ating ilawan. Yan ang magpapatibay ng ating pananampalataya, ang salita ng Panginoon. Amen? Yan ang magpapatibay. Yan ang magpapalakas sa atin. Yan yung kapag ikaw ay dumadaan sa apoy ng mga pagsubok, yan ay nare-recall sa iyo. Yan na iisip mo, yung mga pangako na yan. Yan ang nagbibigay ng kalakasan sa iyo para tumindig ka, bumangon ka. Tama? Kahit may pagsubok kang mabigat sa buhay na ito, na parang hindi mo kakayanin, mga anak, mga kapatid. Pilit mong ibabangon ang sarili mo para hanapin kung ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon Diyos sa buhay ko. Shall we say amen? Hindi ka kayang ilugbok, hindi ka kayang padapain ng kaaway, mga kapatid. Dito sa sandaling panahon lang yon. Pwedeng bumigat ang pangangatawan mo, ang isipan mo medyo gumulo. Pero kapag nag-recall ang Panginoon, yon na magpapatibay sa iyo ngayon. Babangon ka ngayon, di ba? Hindi ko pwedeng tanggihan ang mga salitang ito dahil ito ang katotohanan. Amen? Bibigyan ka ng kalakasan, mga anak. Shall we say amen? Sabi nga, thy word is a lamp. Ulitin natin. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So may ilawan tayo May ilaw na nagliliwanag doon, yung salita ng Panginoon. Nire-recall tayo. Anak, ito yung plano. Anak, ito ang gagawin ko. Tingnan mo, pagmasdan mo si Israel, hindi ba, kapag ka sa ganitong mga kasulatan ay binabasa mo, hindi ba makatotohanan na nangyayari ang mga bagay-bagay? Nang ibig sabihin, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Hindi ba? Kasi kung wala naman yung mga bagay na yan, anong patunay na totoo ang Biblia? Tama ba? Anong patunay? Siyempre, hindi lang pagpapala ang kailangan natin ng mga material. Totoo yun na pinagpapala tayo. Sa Kanya nanggagaling ang lahat. Pero asan ang tanda? Asan ang signs? Di ba? Na darating ang Panginoon. Asaan yung roadmap papunta doon sa pangako, sa lupang pangako? Kailangan meron tayo nun di ba? Kailangan hawak natin yon. Dahil yun ang magpapatibay, yung mapa na yon, na one day, dito tayo sa piling ng ating Panginoon. Tama ba? Alam natin kung ano ang mangyayari dahil revelasyon yan Di ba? Revelasyon. Yung Book of Revelation, yan ang punong-puno ng kapahayagan, mga anak, na kapag naunawaan natin yan, makikita natin ang plano ng Panginoon. Mapalad ang bumabasa, dumidinig, at nagbabantay ng aklat ng hula. Yung aklat na yun, mismo, yung Book of Revelation. Bakit? Sapagkat ang panahon ay malapit na. Panahon ng pagparito ng ating tagapagligtas. Mapalad tayo dahil Gentile bride ang hahanapin. Dahil tumanggi si Israel. Tama ba? Sa ngayon, ipinagtatanggol sila ng Panginoon. Dahil may purpose ang Panginoon Diyos na maire-restore back ang templo at tuturuan sila ng Panginoon ng katuwiran dito. Ipakikilala ng dalawang propeta yung tinanggihan nila na siyang kanilang manunubos. Pero ito'y naroon sa kanyang throne of mercy. Alam natin yun, di ba? Shall we say amen? For almost 2,000 years, mga kapatid, nandoon siya. At siya yung ating abogado. Siya yung mediator natin. Siya yung tagapagtanggol po natin sa Panginoon Diyos para tayo mapatawad sa ating kasalanan. Pinipresenta po niya yung kanyang buhay, yung kanyang banal na dugo sa Ama.
Nakatanda yan na tayo'y inaring ganap na niya. Tayo'y tinubos na niya. Tayo'y sa kanya na. Tayo'y sinelyuhan na, mga anak, mga kapatid. At hindi na magbabago yon. Kung paano hindi nagbabago ang kanyang pangako kay Israel. Na bagaman sila ang nagpapako sa kanilang Kristo, mga anak, pero yung Kristo nila ay pilit silang ipinagtatanggol kahit hanggang ngayon. Hindi ba? Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Magtiwala po tayo, mga anak. At kung tayo'y maninindigan lamang at hanapin ang kanyang kalooban, hindi po tayo mabibigo. Yun lang naman ang hinahanap niya. Tiwala lang naman sa kabila ng pagsubok sa buhay, di ba? Tiwala. Kahit gumagapang ka na, humingi ka ng awa, humingi ka ng tawad, humingi ka ng patnubay, humingi ka ng grasya, humingi ka ng habag, hindi ka mabibigo. Pinatotohanan na yan, mga anak. Pinatotohanan na yan ng marami na kahit hindi pa mananampalataya sa banal na aklat, mga kapatid. Hindi ba? Maraming mga natatabunan sa mga gumuguhong mga buildings, di ba? Anong patotoo nila? Bakit sila naka-recover? Bakit sila nabigyan pa ng tsansa? Dahil humingi sila ng saklolo. Tama po? Yun lang ang kailangan. Yun lang ang inihintay ng Panginoon. Na kapag ka ikinilos ng Panginoon yung ating puso, mga kapatid, at nagpakumbaba sa Kanya, then yan po ang sign ng kaligtasan. Yan po ang sign ng kaligtasan, mga anak, mga kapatid. So tignan natin si Israel. Kahit napakaraming bomba po, mga anak, mga kapatid, sa pagkaliit-liit na bansa na yan, yung nagagawa pa nga nilang magsaya di ba? Shall we say amen? Amen. So, ganoon ang pagpapalang hindi nagbabago. Na maging ang kanilang mga kaaway, mga kapatid, nakita natin kung paano iniisa-isa ng Panginoon. Ilan lang yung mga head ng Hezbollah na namatay? Siyam na, di ba? Paano nila na-detect yung kung nasaan yung mga tao na yon? Di ba? Ay, dahil po yan sa kapangyarihan ng Panginoon. Tama po? Amen? Kung wala silang kakayahan para gawin yon, siguradong talunan si Israel, mga kapatid. At ngayon, yung si, anong pangalan nun? Yung isang papalit kay Nasrallah, missing kahapon lang missing dahil siya po yung papalit, yung potential heir ng Hezbollah, mga kapatid. Si Hashem Sapadain ayun, missing agad. Mga anak, so natupad ba ang hula, ang mga hula, mga anak, mga kapatid? I will destroy all the nations that come against Jerusalem. Hindi sila magwawagi dahil hindi nagbabago ang kamay ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Tama po? Pero yung sinasabi ko kanina, pansamantala yun. Pero at pagdating dito, may kapayapaan sila dahil ipapangaral ang tagapagtubos, mga kapatid, sa bayang Israel. Sa kanila lang yan strictly. Samantalang tayo po doon ay nasa marriage supper na. Pero pagdating dito na po ang dakilang kapighatian. So pansamantala lang na i-restore ng Panginoon
ang mga mamamayan ni Israel para ihanda sila sa gospel of Christ. Tama? Kasi hindi naman pwedeng nangangaral ka, nagbabombahan dyan eh. Tama? Bibigyan muna sila ng kapayapaan. For 3.5 years, then ay na ang another tribulation sa bayang Israel. Wala tayong orasan, ano? Baka abutin ako na 5:00. Sorry, huwag naman sana. Oras na ba? So 1 o'clock pa lang. Alam nyo, yun, nakawilihan namin na 2 programa, si Brother Johnson at ako, yung babahagi ng salita ng Diyos. Dahil once a week lang nga tayo nagkakatipon, wala tayong midweek. Dahil nga puro kayo naghahanap buhay, mahirap naman kayong abalahin. At malalayo pa kayo. Kaya ito pong programa ito, napasya po namin na habaan na lang yung oras sa araw ng linggo. Sang-ayon po ba tayo doon? Mahina yung amen. Gusto na ba kayo? Hindi pa naman. Kaya ihanda nyo yung sarili nyo pag araw ng linggo, mga anak. Pero mamaya, ewan ko, si Johnson nagdala na amalengke ito, linggo-linggo para yung makakain tayo pagkatapos. Sige po, handa pa ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Napakaganda po dahil unang-una nagmamadali po tayo. Malapit na dumating ang Panginoon. Hindi na maaawat yan. Sabi dito, in that day I will make the governors of Judah like an heart of fire among the wood, and like a torch of fire in a sheaf, and they shall devour all the nation, all the people round about, on the right hand, on the left hand, and Jerusalem shall be inhabited again. Pero ang Jerusalem ngayon, hindi matirhan. Naniwala kayo sa sinasabi ko? Dahil ang natitirhan sa Jerusalem, kalahati lang. Tama? Dahil yung kalahati, yung dapat pagtatayuan ng templo, nasa Jordan Tama? So kaya sinabi dito, Jerusalem shall be inhabited again in her own place, even in Jerusalem. So ibig sabihin, kailangan pang ibalik ang lupain. Tama? Para mapagtayuan ng templo, upang sa templo na yon ay muling makakapaghahandog ang bayang Israel sa kanilang tagapaglikha. Tama? Ayan, dito. Kaya magkakaroon ng kapayapaan po dyan, mga anak. Pero for 3.5 years lang yan, darating ang pagliliglig sa bayang ito. Shall we say amen? Alam niyo ba, ito yung mga hula, basahin ko lang sa inyo, na naganap na. Itong presenting buhay na kinabubuhay natin. Iksiyan ko na lang, kasi napakaraming talata talaga. At ako'y nagpapasalamat andito may kasama tayo si Brother Johnson at sabi nga ang totoong mga tinawag ng Panginoon, ang fivefold ministry, pare-pareho sila ng pag-iisip, pare-pareho sila ng turo. Ngayon pumunta kayo sa mga simbahan kahit isang simbahan lang napuntahan ninyo, tanungin ninyo sa Biblia, iba-iba sagot, iba-iba ang turo, di ba? Ang totoong fivefold ministry, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, iisa lang ang kaunawaan nila sa Biblia. Isa lang ang pahayag. So, ganun po. Sipanaya chapter 2 verse 4, for Gaza, yung Gaza ngayon, di ba? Alam niyo, nabalitaan na ninyo yun, nangyari sa Gaza, sa Gaza Strip, shall be forsaken. Pababayaan sila ng Panginoon. So, say amen? So, ano nangyari? Totoo ba to? Nangyari na ba? And Askelon, a desolation. Yung katabi. Ang Gaza ay pababayaan at ang Askelon ay kasiraan. Kanilang palalayasin ang Asnod sa katanghaliang tapat at ang Ekron ay mabubunot. Yung magkakatabi doon, mga kapatid, hindi ba nangyari na ngayon? Tama. Ilan libong taon na nakaraan na inihula ito, mga kapatid ni Sipanaya. Shall we say amen?
Amen. So, ano nangyayari ngayon? Pumayapa na si Gaza, pero may bahagya pa, di ba? Bahagyang-bahagya na lang. Bahagyang-bahagya. Tuloy ko lang. Sabi dito, sa aba ng mga nananahanan sa baybayin ng dagat, ayun po yung Gaza, no? Bansa ng mga Chereteo, ang salita ng Panginoon ay laban sa iyo, o Kanaan, na lupain ng mga Pilisteo, aking gigibayin ka upang mawalan ng mga mananahan. So, ganun na nangyayari sa Gaza, di ba? Amen? Ha? Ando sila sa ano ngayon, sa Rafah. Papunta na ng Egypt yun, mga kapatid. Konti na lang yung mga namamayan doon. Pero, meron pang ilang tinutugis doon sa mga underground pa. At ang baybayin ng dagat ay magiging pastulan na may dampa para sa mga pastor at mga kulungan para sa mga kawan. At ang baybayin ay mapapasanalabi sa sambahayan ni Huda. Si Huda na ang magmamanage. Si Huda, no? Yung Jerusalem. Instead na Gaza, si Huda na. O ang mga Hudyo na po, ang mga ngasiwa doon. Sila ay mga papastor ng kanilang mga kawan doon sa mga bahay sa Ascalon. Ay mga hihiga sila sa gabi sapagkat dadalawin sila ng Panginoon nilang Diyos at ibabalik sila na mula sa kanilang pagkakabihag. Ayun. Amen? Ibabalik. So isa yan, mga kapatid, na nagaganap sa panahon ngayon. At ngayon, mga kapatid, ang hinaharap ngayon ay ang Lebanon. Ang dami nilang gera eh. Gaza, Lebanon, Yemen, Iran, yung Jordan, medyo nagpipigil pa, no? Kasi kontrolado pa nila eh, di ba? Ha? Yung Palestine doon, kontrolado pa nila yung mga kapatid. Pero may hula po dito patungkol sa Lebanon. Isaiah chapter 10 verse 34. And he shall cut down the thickets of the forest with iron, and Lebanon shall fall by a mighty one. So yan ang kasunod, mga anak. Yung pagka-durog ng Lebanon. Psalms chapter 29 verse 5, the voice of the Lord breaketh the cedars, yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. Ano ba yung cedars? Ang cedars po ay isang puno, na nagsisimbolo ng mga mamamayan ng Lebanon. Ha? Sabi nga, alam pagkakasabi, patungkol sa tao, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Just like a tree planted by the water. Sino yan? Yung mga matutuwid. Amen? Alam niyo ba yung Lebanon, bahagi ni Israel yan? Sasakupin nila yan, mga anak. Isaiah chapter 60 verse 13, the glory of Lebanon shall come unto thee. Yan. The fir tree, the fine tree, and the box together, to beautify the place of my sanctuary, and I will make the place of my feet glorious. Yung mga punong kahoy pala sa Lebanon, yun yung ginagamit doon sa sanctuaryo, sa templo. Kaya I believe sa pagtatayo ng third temple dito, mga kapatid, kailangan masakop niya ang Lebanon. Tama? Dahil yung mga naggagandahang puno doon, mamamahaling puno, mahalagang puno, kailangan magamit sa paglikha muli ng third temple. Amen? Ha?
The glory of Lebanon shall come unto thee. Sino yung thee? Yung Jerusalem. Shall we say amen? Natutupad ba ang hula? Natutupad. Shall we say amen? So, iniisa-isa ko lang sa inyo yung mga maaaring mangyari para na sa gayon, mga kapatid. Kasi napaka-importante nung nagbabantay tayo. Hindi tayo nagbabaliwala sa kung ano nangyayari sa paligid natin. Shall we say amen? Kailangan alam natin yung mga sign ng pagparito ng Panginoon. Hindi pa po yan, mga kapatid. Kailangan munang pumayapa sa Israel bago dumating ang rapture. Dito po yan. Shall we say amen? Kanina nabanggit ni Johnson yung 7 thunders. Yung 7 thunders, 7 anointed men para sa mga Gentile, mga ngaral sila. Magbibigay ng instruction para sa rapture sa mga Gentile bride. Samantalang yung 2 propeta naman ay para sa bayang Israel. Kailangan updated tayo doon. May mga mensahe po na hindi pinasulat at makapagbibigay lang ito ng liwanag yung 7 kulog dito sa ating mga hintil. Ihahanda po tayo sa rapture. Kaya napakahalaga ng updated tayo. Sabi ng Panginoon sa mga birhen, hindi ko kayo nakikilala. Tumutok-tok sila eh. Kasi hindi nila kinilala ang mga salita. Binaliwala nila. I know you not. Sabi ng Panginoon, binaliwala ninyo yung love letter ko. The book of prophecy is the love letter of Jesus Christ to the bride. May love letter eh. Di ba? Yung bridegroom, may love letter sa atin. Huwag natin babaliwalain yun, mga anak. Huwag natin babaliwalain. Kailangan, pag dumating ang revelasyon, ang pahayag, pinapahalagahan natin. Di ba? Di ba ganun ang love letter? Pinapahalagahan. At doon binabasa mo yun, araw at gabi, pinagbubulay-bulay. So, ganun ang salita ng Diyos. Dahil darating ang bridegroom, mga anak, mga kapatid, at inihahanda tayo sa kanyang mga plano. Unti-unti yun. Anak, ito ang mangyayari. Yan. Nakita mo yung Gaza, ayan ang mangyayari. Nakita mo ang Lebanon, ayan ang mangyayari. Nakita mo ang Iran, nakita mo ang Gog, ang Russia, nakita mo yan? Then, pagkatapos ng miraculous war na yan, maitatayo ang aking templo. At yon ang pinaka-sign natin na pagparito ng Panginoon. Shall we say amen? So, anong tendency kapag nakikita na natin yung mga bagay na yan? Panghahawakan mo pa ba yung mga bagay ng sanlibutan? O kung ikaw ay abala, mga anak, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 7 verse 29, idagdag ko lang ito, mga anak, bago tayo magkahiwa-hiwalay sa oras nito. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli. Upang mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. So, imagine niyo yung bagay na yan, mga kapatid. At ang mga nagsisiiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak. Marami kang kabigata, marami kang problema, iyakin ka. Konting problema, lumalaki. Sabi dito, ang mga nagsisiiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak. Ibig sabihin, hindi na natin masyadong ipinopokus ang mga bagay na ito sa buhay natin. Tama. Yung mga bagay ng salibutan to tama. Hindi na natin ipopokus dyan. Nahihirapan ka. Hindi. Alis dyan. Di ba? Sumasagana ka.
Ay, hindi. Kasi minsan yung kasaganaan, nagiging ano sa atin yan, kabigatan sa atin yan eh. Na ayaw nating iwanan ng mundo eh. Sabi nga, remember Lot's wife. Di ba? Hindi niya maiwan eh. Nakita niya, naglalagablab doon. Eh, lumingon. Eh, sabi nga, wag lilingon eh. Anong lumingon? Naging haliging asin, mga kapatid. So, may penalty kapag hindi natin pinakinggan ang instruction ng Panginoon. Ganun lang kasimple yun. Pero sa kanyang pagsuway, naging haliging asin. Mga kapatid ko, pahalagahan natin ang bawat salitang ito. Pahalagahan natin. Ang mga nagsisiiyak ay maging tulad sa hindi nagsisiiyak. At ang nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak. At ang nagsisibili ay maging tulad sa mga walang inaari. Boy, nagsisibili ay tumulad sa walang pambili. Parang ganun. Hindi ba? Bakit? Kasi ang unang dapat natin pahalagahan yung salita ng Panginoon. Ang una natin pahalagahan yung paghahanda sa kanyang pagparito. Tama? Amen. Na hindi po tayo nagpapadala sa mangyayari sa kinabukasan. Bukas, umaga, 6:00, ganito na naman. Etong gagawin ko, etong gagawin ko, etong gagawin ko, etong gagawin ko. Hindi na mauubos yan. Hindi na matatapos yan eh. Kinabukasan, ganun na naman yon. Hindi na magbabago yan. Ulit-ulitin na lang yon. Tama? Etong kabigatan ko, etong problema ko, paulit-ulit na nga lang yan eh. Sabi sa amen? Hindi na mababago yan sa buhay mo. Ang importante ngayon, lumakad ka. Lumakad ka patungo sa mga pangako ng Panginoon. Yun ang lakaran mo ngayon. Sabi sa amen? Pagkaminsan nga, nahahalata yung pagiging musmus sa Panginoon Kung kailan pinagpapala, saka nagiging malahininga. Saka nagiging iyakin na para bagang hindi dumarating ang biyaya sa kanya. No? Ang kailangan lang naman kasi ng tao ay yung maging mapagtagumpay ka. Binigyan ng hanap buhay, binigyan ng lahat ng mga bagay. Mga anak, mga kapatid, pagkatapos reklamo pa. At para bagang pinahirapan ng mundo. Kapag binigyan ka ng tsansa, hakbangan mo ng hakbangan yan. Tama? Talagang ganyan. Mahirap ang maghahanap buhay. Dahil routine na yan sa buhay natin Tama? Pero yung nakakaranas ka ng hanap buhay, na tila baga parang hindi mo kakayanin. Kaya wala namang magaang na hanap buhay Lahat ng trabaho mahirap Tama ba? Lahat ng trabaho mahirap. Walang madaling trabaho. Mga anak. Kaya nga tayo naghahanap buhay para mabuhay tayo sa sarili natin at hindi palaasa sa iba. So, paano ka magiging mapanagumpay kung sa konting pagsubok? Babalik na lang ako sa dati kong pinanggalingan, nananahimik lang ako doon. Pagka ganyan, ayaw mo ng humakbang, ayaw mo ng pagsubok sa buhay, wala kang mararating. Tama po? Lakaran mo na lang ng lakaran yan, hakbangan mo na lang ng hakbangan yan. Dahil pag nalakpasan mo yan, yan totoong pagpapala. Kasi pareho lang naman yan. Yung pag-iyak at yung pagtawa, pareho lang Sabi ng Bible, di ba? Sabi sa amen? Baka sinasabi pa ni Pablo to. At ang mga nagsisigamit ng sanlibutan ay maging tulad sa hindi nagpapakalabis ng paggamit. Ayun. Minsan nagiging malabis tayo, May pera, may sasakyan, walang problema, liwaliw. Di ba?
Pero ang sabi ni Pablo, ang nagsisigamit ng sanlibutan ay maging tulad sa hindi nagpapakalabis ng paggamit. Huwag naman abusuhin yung kalayaan. Tama? Sabi sa amen? Biniyayaan ka, pinagpala ka, kumakain ka sa sarili mong pagpapagal, hindi ka nangungutang, ikaw ang inuutangan. Abay, pagpapala na sa'yo yan. Maging masaya ka na, tama? Sabi sa amen? Wala kang pinipirwisyon tao. Di ba aling ikaw pirwisyon? Sabi nga ng Biblia, it is better to give than to receive. Anong gusto nyo? Ikaw yung nagre-receive o ikaw yung nag-give? Sige nga, papiliin kayo. Maigi na yung nagbibigay. Tama? Kasi ibig sabihin nun, may ibibigay ka. Tama po? Ang mahirap yung naging palaasa tayo sa buhay. Di ba? Ibig sabihin, mukhang kawawa tayo nun. Mga anak. At walang anak ng Diyos na namamalimos. Sabi ni David. Tumanda na ako, pero wala akong nakita na anak ng Diyos na namamalimos. Kasi yung pagpapala, binigay na eh. Tama, hindi lang natin ma-appreciate. Para bagang minsan bumubuhos ang pagpapala, parang hindi tayo masaya. Lord, kulang. Diba? Lord, kulang. Laging ganun diba? Alam niyo, mapupuspos lang tayo, mapupunuan lang tayo kapag tayo naglilingkod ng seryosohan sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, diba? You are complete in Him. Diba? Kompleto lang nga tayo sa Kanya O kahit may sakit ka, anong sakit mo? Stroke, cancer, o kahit ano pa yan, hindi mo kailangan gumastos ng malaking pera dahil may himala Naniwala tayo? Huwag ka lang magpapabaya. Huwag mo lang intayin yung mabigat na paalala ng Panginoon dahil kapag hindi po natin siya pinakinggan at nagbaliwala tayo, dating sa punto na kukunin na ang buhay natin. Kailangan malayo pa yung sibat, malayo pa yung pamalo. Pagsisihan na natin yung mga mali natin nagawa. Tama po ba? Pagsisihan natin. Dahil ang Diyos ay maawain. Kung paano siya naging maawain sa kanyang bayan na tumanggi sa kanya, mga kapatid. Ganon siya. Higit lalo na maawain sa bawat isa sa atin. Na nagmamahal sa kanyang mga salita. Mahal ba natin yung salita? Di ba? Ang salita ni Kristo ay ang salita si Kristo po ay ang salita ng Diyos, di ba? In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. Tama po? Kapag mahal mo yung Word of God, ibig sabihin, mahal mo si Kristo. Tama po? So yun. Yun ang susi ng buhay, mga anak. So, mahirap ito. Ipinapayo ni Pablo ito, no? Ang sisigamit ng sanlibutan ay maging tulad sa hindi nagpapakalabis ng paggamit, sapagkat ang kasalanan ng sanlibutan ito ay lumilipas. So, yun pala ang dahilan, di ba? Makasalanan palang sanlibutan ito. At yun ay ano? Lilipas. Amen. Ang mga nagsisiiyak, maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak. Kailangan marunong ka magbalanse dito sa takbo ng buhay ng isang mananampalataya. Tama po? Kailangan alam mo kung paano i-apply yung mga salita na yan. Dahil isa lang ang tungo ng tao Kay mag-relax ka, kay magpakahirap ka, isa lang ang patutunguhan yan Sabi nga ni Solomon, all things are vanity. Lahat ng bagay ay walang saysay. Lalo na kung walang pananampalataya sa buhay ng tao. So, kailangan ma-maintain na yung pananampalataya. Shall we say amen? Ma-maintain na sa puso't isipan at sa kaluluwa natin. Kasi kapag yung pananampalataya na yan ay hindi mo
na pag-igi. Ibig sabihin, nadala ka na ng mga bagay ng sanlibutan. Nagpadala ka na. Sige, tuloy ko. 1:29. Sapagkat ang kasalanan ng sanlibutan ito ay lumilipas. Mga anak, hanggat hindi nababago yan, hindi titigil ang Panginoon. Dahil lagi siyang gumagawa, lagi siyang nagtatrabaho para dalhin tayo sa kasakdalan. Shall we say amen? Tingnan niyo ang bayang Israel. Lilinisin niya yan. Darating ang panahon. Yung mga religious churches dyan, aalisin ng Panginoon. At ang maiiwan dyan ay yung mga totoong may pananampalataya kay Kristo. Yun lang ang maiiwan doon. Sa dinami-dami na mga simbahan doon. May Muslim, may sabihin natin, yung iba-iba. Catholicism, nandoon eh. Andun sila, mga anak, at iba-iba pa. Sa 32, tuloy ko lang, dadapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahanan. Yun. Tungkol naman ito sa asawa, no? Pagpaumanin, ano? Pero salita ng Panginoon ito, makatulong sa atin ito. Sa ngayon ba kayo? Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon. Maganda? Amen. Walang pananagutan di ba? So, ibig sabihin, nakafocus siya sa paglilingkod. Tama? Kung paanong nakalulugod sa Panginoon. Yun, nakakalugod pala sa Panginoon kapag ikaw ay single. Ngunit ang may asawa ay nagsusumaki sa mga bagay ng sanlibutan. Kung paano makakalugod sa kanyang asawa. Ginagawa ba natin ito? Na ang tanging layunin ng ating pagsusumakit o paghahanap buhay ay para sa ating mga kapartner sa buhay. So yun ang pagkakasabi dito na kapag ikaw ay mananampalataya at may asawa, sabi dito, nagsusumangit sa mga bagay ng sanlibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. Yun pala. Shall we say amen? Yun ang purpose, yun ang layunin para magtutulungan ang bawat isa. Tama po? Di ba? Sabi, two are better than one, di ba? Kaya nga kayo pinagsama ng Panginoon para magtutuwang kayo sa buhay na ito Hindi kayo magbibigay ng kabigatan sa bawat isa. Kundi magtutulungan. Magtitiwala sa isa't isa. Kailangan dito yung transparency. Di ba? Shall we say amen? Kasi kung lagi kami tinatago, pagka ganun ang attitude ng isa sa dalawa, hindi magiging mabuti ang pagsasama. Shall we say amen? Kailangan lahat transparent. Yung ginagawa ng isa, dapat alam ng isa, ganon din sa isa, mga anak. Para nagsasama ng may kapayapaan. Kasi kadalasan yung mga may tinatago may hindi magandang lihim no? Shall we say amen? Merong hindi magandang nangyayari. So hindi dapat sa mga Kristiyano yung mga bagay na yan. Kailangan pairalin natin yung patuloy na pagtitiwala sa isa't isa. Shall we say amen? Kasi pag nakaramdam yung isa, natin muna, para may something wrong mag-iisip ngayon ng isa. Ibabalik lang sa kanya.
So, mangyayari niyan, nagsisisihan na sila, di ba? At kapag nangyari yung gano'n, pag hindi naagapan, lalala ang sitwasyon, mga anak. So, we say amen. So, importante yung transparency sa buhay ng mag-asawa at yung pagkakaisa ng kanilang isipan sa kanilang layunin bilang mag-asawa. At sa 34, at nagkakabahabahagi ang isipan, gayon din naman ang babaeng walang asawa at dalaga ay nagsusumaki sa mga bagay ng Panginoon, upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan, kung paanong makakalugod sa kanyang asawa. So yun. So we say amen. Kaya nga mahal na mahal natin yung mga hanap buhay natin. Dahil may binubuo po tayong kanya-kanyang mga pamilya. So ayaw natin mabuhay na miserable yung mga anak o yung mga pamilya na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Ang ganda, di ba? Sabi sa amen? Walang abala. Sige lang, magpatuloy po tayo. May pagsubok, may sakit, may karamdaman, may mga pangangailangan. Nandiyan ang Panginoon eh. Hindi ba pangako na yan na He will supply all our needs? Di ba? Tama? Through His riches and glory, si Kristo mayaman. Mayaman siya. Pero hindi naman natin siya pinipilit na, Lord, ibigay mo yung kailangan namin ngayon din. Hindi naman tayo ganun eh. Karamihan ngayon sa denominational churches, puro hingi na lang ng hingi eh. Bagamat pinapakain na, pinaiinom na, pinapasagana na nga, kulang pa rin mga kapatid. Hindi ganon. Kailangan, sabi din naman ng Biblia, maging kontento tayo sa mga bagay na tinatangkilik natin. Dahil kapag wala kang kakontentuhan, diyan nagsisimula ang awayan eh. Diyan nagsisimula ang gulo. Kumain, uminom. Dahil dito maging masaya na tayo. Tapos wala tayong sakit, di ba? Ay, salamat. Lalo na yung mga asawa natin na nagtatrabaho sa malalayo. Di ba? Dapat maging masaya na tayo. Pag umuwi si mister na buo ang katawan, di ba? Malakas, walang karamdaman, at may mga dalang pagpapala. Malaki man yan o maliit matuwa na tayo. Tama? Sabi sa amen? Ayan, sinasabi na nga ng Pablo yan. Sabi nga yan. Sabi ni Pablo, ang panahon, sabi niya dito, ngunit sinasabi ko ito mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon, ang lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. Tuloy ko lang At ang nagsisiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiyak. At ang nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak. At ang mga nagsisibili, ito yun, ay maging tulad sa mga walang inaari. I will say amen. Kailangan makontento tayo sa mga bagay na sapat para maituloy ang buhay na may kagaangan kasama ang Panginoon. So yun lang naman Dahil lahat yan iiwanan natin lahat yan mga anak. Darating na po ang Panginoon. Sa 35, at ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y
makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Sa 36, ngunit kung iniisip ng sinumang lalaki na hindi siya gumagawa ng, ito sa tungkol sa ano to, hindi na muna ito mga anak, tungkol ito sa mga ituloy ko na lang. Ngunit kung iniisip, for the sake of record, ngunit kung iniisip ng sinumang lalaki na hindi siya gumagawa ng nararapat sa kanyang anak na dalaga, ibig sabihin yung ama to, kung ito'y sumabit sa kanyang katamtamang gulang at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala, bayaang mangag-asawa sila. So, abaw, ako ama at nakikita ko, yung anak ko ay tamang gulang na babae o lalaki. Gusto nang lumagay sa tahimik. Di ba? Sabi nila, tahimik daw yan. Pag ikaw ay nag-asawa, sana nga, di ba? Dahil nasa tamang gulang na, sige lang. Tama? Subalit ang nanatiling matibay sa kanyang puso na walang kailangan kundi may kapangyarihan tungkol sa kanyang sariling kalooban at pinasisiyahan sa kanyang sariling puso na ingatan ang kanyang sariling anak na dalaga, ay mabuti ang gagawin. So, yung iba naman na sobrang higpit, anak, huwag na lang muna. Maglingkod ka na lang muna sa Panginoon. So, sobrang higpit no? Di ba? Sa 38, kaya nga ang mga nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti. Yung pala kapag pinahintulutan mo, sige anak, sa tamang gulang ka na, ikaw na magpasya, kailangan tiyakin mo na lang na yung mapapangasawa mo ay sa Panginoon. Hindi ba maganda yun? Kasi kapag ka unbeliever, mamumblema ka sa buong buhay mo. Tama? Shall we say amen? Gusto mo ba yung ikaw pupunta ka sa simbahan mo, yung isa naman pupunta doon sa kabilang simbahan? Gusto mo ba ng ganon? So ayaw natin, di ba? Shall we say amen? Okay, tuloy ko. At ang hindi nagpapahintulot na siya mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. Lalong mabuti pala yun. Yung nagpipigil sa kanyang anak na wag munang mag-asawa. So, say amen? Kasi parehong mabuti. Kaya na magpasya niyan. Kaya nga ang nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti. At ang hindi nagpapahintulot na siya ay mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. Lalong mabuti, di ba? Amen? Bakit? Kasi nga, pumupokus siya sa pagparito ng Panginoon Tama ba? Amen? Nakasentro siya sa paglilingkod sa kanyang Panginoon. Di lalong mabuti nga. Tama? Pero yung pagpapasya, sa inyo yun. Ang babaeng may asawa ay tatalian, samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ayun, nakatali ka. Huwag ka muna, buhay pa ako. Sabi say amen? Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kahit anumang ibig niya sa kalooban lamang ng Panginoon. So, kailangan ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Di ba? Ay, lalaya ka lang kapag patay na yung partner mo. Shall we say amen? Papayagan ka. Pero si Pablo naman, may nasabi siya dito rin sa chapter na ito na mas maigi daw yung binata na kagaya niya o walang asawa na kagaya niya. Dahil nagagawa niyang maglingkod sa Panginoon nang walang abala. Amen? So, iba-iba yung kakayahan Sabi nga ni Pablo kaya nasa sa inyo yung pagpapasya. Ito'y payo ko lamang, sabi ni Pablo. Di ba? Pag binasa nyo yung buo, nakita nyo yan, mga kapatid. Kaya nga, hindi tayo dito yung, yung dogmatic Sa verse 40,
Ngunit lalong maligaya siya kung manatili na ayon sa kanyang kalagayan, ayon sa aking akala, at iniisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos. Yung mga payo ni Pablo, mga anak, mga kapatid, maganda yung mga payo at kayo po ang sa kamay ninyo ang pagpapasya. Alam ninyo ang tama at mali. Alam ninyo ang higit na makabubuti. At dahil nakikita natin yung malapit ng pagparito ng Panginoon, higit sa lahat, dito po tayo pumukus. Shall we say amen? Ito yung pagpukusan po natin kasi mga bagay ng material. Dahil for a very short time, mga kapatid, darating ang Panginoon. Kasi kahit anong laki ng ipon mo, kahit anong laki ng investment mo, sa sandaling panahon mo lang may enjoy yan, papayag ka ba? Ilang taong ka naghanap buhay, pagkatapos sa maigsing panahon, i-give up mo na yan dahil darating na ang Panginoon. Shall we say amen? So, pag-isipan natin, mga kapatid. May mainom, may makain, may damit. Sabi nga ni Pablo, maging kontento na tayo sa buhay. Dahil ang nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa silo ng kaaway. Tama? Biblical po yan, mga anak. Kapag masyado tayong maraming gusto sa buhay, ay kadalasan, sabi ni Pablo, ito yung mga nahuhulog sa silo. Silo po ng kaaway yun. May mainom, may makain, malusog ang pangangatawan, may bahay na matitirhan, may damit, may masasakyan, kailangan din, masasakyan, okay na yun, di ba? Mabuhay tayo na mapayapa. Kahit second hand na sasakyan, matawa na tayo dyan. Tama? Kasi pag maghahangad pa tayo ng dapat ganun, dapat ganyan, dapat ganito. Wala nang hindi dapat sa'yo kapag puro dapat ang katwiran mo. Tama? May mga ganun tao Yung isalitang dapat, hindi nawawala sa buhay nila yun Ay dapat ganito, ay dapat ganyan. Hindi. Tama na yan. Yan ang ipinahintulot sa atin Yan ang ibinigay sa atin Tama na yan. Maglingkod tayo sa Panginoon. Yan ang dapat. Shall we say amen? Yun ang pinakadapat. Sabi nga ni Pablo ililipas. Lilipas o mawawala yung mga bagay na narito. Sabi ni Pablo dito. Balikan ko lang yan. Hinahanap ko Hindi ko makita. So yun na, mga anak, mga kapatid. Kayo na po magpatuloy yung pagbabasa. Dahil maganda ito. Ito yung pampamilyang aral ni Pablo. Para maigiya tayo sa tamang pagdesisyon sa buhay natin. Sa mga anak, may bibigyan sila ng tamang direksyon. Sige po mga anak, mga kapatid, hanggang dito na lamang po ang ating pag-aaral. Tayo magpasalamat sandali. Yamuko tayo. Ama naming banal na nasa langit, muli minsan pa salamat sa mga salitang ito